Kaya sinabi na cancerous talaga ang... Doon na naman ako nakatira sa ospital. Yung pakiramdam ko sa sarili ko, naging bahay ko na ang ospital. Basta gusto na nila, tatabi ako sa kanila. Ma, hali, ma. Tapad ta kasi mula nang maliit sila, tabi-tabi gid min tatlo. Tabi-tabi kayo matulog. O, hanggang ganun, malaki na sila. Parang inisip ko yung, hindi rin pala maganda yung sobra kayo ka-close kasi ikaw rin ang masasaktan. Hindi nyo naman alam na mawawala sila eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo hawak ang buhay ng mga anak mo. Sana sabi ko, bakit inubos mo naman, Lord? Kailan yung last moment nung pangalawa? Naalala nyo pa? Lagi lang siyang, I love you, ma. Lagi lang siyang ganyan, kahit gabi. Basta continue lang ka mag-bake, ma, para maalala mo palagi yung mga signature ko, ma. Huwag mo pabayaan para malala ako ng mga kaibigan ko. Yun ang ginagawa ko. Kasi chef siya, di ba? Naghahabili na siya sa inyo kung sa ospital Hindi siya. man ako magsagot-sagot ng mga sinabi niya, kay mawala na naman ang anak ko. Parang ganun ba? So, nung time na yun, kayo na lang po, tsaka si Hisham ang natira. Ito na yung last hope na iniisip nyo, baka ito naman ang itira sa akin. Si Hisham talaga hinihingi ko, Lord. Gumaganyan ko, Lord. Tira mo naman si Hisham, Lord. Kahit si Hisham na lang. Na ano na yung result na stage 4 na naman. Ang bilis. Umiyak na si Hisham nun eh. Basta magising lang ako para may nagkanta ba na mag-praise and worship siya. Sabi niya kung ano mang mangyari sa akin. Isurrender ko na ang lahat sa kanya, ma. Anong sinabi niyo sa kanya? Hindi ko nga kaya si Hisham. Kasi ano ba? Sobrang dami ng Masyado nang masakit. Sobrang talaga. Hindi ako makasigaw, hindi gusto kong umiyak, hindi ko Ang last lang niya sinabi na, ma, wag mo akong iwan. Ikaw, bakit kita iiwan? Baka napagod ka, hindi ako napagod. Nanay mo ako, tapos bahala magtrabaho ako ng kababantay sa iyo, basta nandyan ka lang, okay lang sa akin. Yun ang huling sinabi niya? Huwag mo siya iwan. Huwag siyang iwan. Eh, paano sinabi sa inyo kung wala na siya? Nung tinakbo namin sa ospital kasi nakulaps na siya, parang nanghina na talaga siya. Hindi ko siya nakita na nakulaps din ako eh. Survive siya, inaano siya doon sa kabilang kwarto. Ako din. Ni-revive nila ako din sa kabilang kwarto. Ano, himatay na kayo? Wow, wala na. Nung nagising ako, wala na siya. Hindi ko ma-imagine si Hisham. Ang lakas niya, ang tapang niya. Yun ang masakit man na. Punta sila ng Manila na puno-puno ang pangarap nila. Tapos nang umuwi sila, nasa kabaong na sila.